Dumaan nga muna kami dito sa Lapasco Lake ng Batad, Iloilo bago kami umuwi kahapon pagkatapos namin kumain ng bagong harvest na pakwan sa Conchita, San Dionisio. Ngunit bago ang lahat ng kaganapan, hello guys! Welcome again to Teacher Shing Mini Vlog. Buti na nga lang at napakaswerte ko dahil may asawa ko na agad-agad na pinagbibigyan kung ano ang trip ko sa buhay. Hindi naman siya siguro napipilitan, ano? Sabi ko nga para double purpose at sulit ang gasolina ay dumaan na lang kami sa Lapasco Lake dahil sobrang init ng panahon. Alam ko kasing preska doon at sobrang ganda ng ambience ng lugar. Ilang beses na kasi kami nakapunta dito at hindi ka talaga magsasawa kapag nature lover ka. At syempre, para masubukan na rin namin itong nabili ko sa TikTok na camping chair and table. O diba? Sa mismong location pa kami magbubukas ng parcel. Sakto naman kasing nakaplano yung alis namin papuntang San Dionisio ay dumating itong parcel. Kaya sabi ko sa aking Diyosawa ay dali na lang namin dito at agad nga itong binuksan ng aking Diyosawa nang sa gayon ay magamit namin kaagad. Sobrang dali nga lang nito kasi yung chair ay fino-fold lang naman as well as yung table at napakadali lang talaga i-assemble kahit na walang manual ay yakang-yaka na ni Diyosawa. Medyo maliit nga lang guys yung upuan pero nagulat ako nang umupo kami ay sobrang tibay at napaka-komportable naman. Buti na nga lang at walang damage kaya tuloy-tuloy ang banding. Nasa yellow basket lang pala yung link kung nagustuhan nyo rin at sa aking Facebook followers naman ay lalagay ko lang yung link sa comment section. Bala ko sana bumili ng pizza papunta dito kaya lang grabe halos isang buong pakwan yung naubos naming mag-asawa kaya sabi ko okay na yung tinapay at palaman na dala namin. Nag-order na nga lang si Diyosawa ng buko shake dito nang sa gayon ay may iparis kami sa tinapay. Wala ngang signal dito kaya makakapag heart to heart talk talaga kayo kaya siguradong marami kayong mapag-uusapan. Nagmo-moment nga kami nitong mag-asawa nang biglang nagchaperon itong aso sa amin. Binigyan ni Diyosawa ng tinapay at itinapon sa malayo pero yung nakakatawa ay dinala niya pabalik yung tinapay at dito na talaga nakisalo sa amin. Oh siya, balik tayo sa ganda ng paligid guys. Buti na lang pagpunta namin dito ay wala pang masyadong tao kasi nga ay medyo mainit pa bandang 3:00 ng hapon. Kaya dito muna kami sa ilalim ng puno at ini-enjoy namin ang malamig na simoy ng hangin. Siguradong kapag nakatira ka malapit dito ay makakatipid ka ng kuryente kasi nga kahit na hindi ka na gumamit ng electric fan ay sapat na yung hangin upang maging preska ang pakiramdam. 10 piso nga lang pala yung entrance fee dito. Sobrang nakaka-relax at nakakawala ng stress. Ito talaga yung mga lugar na kinahihiligan naming puntahan ng aking Diyosawa kahit noong dalaga at binata pa kami. Iba kasi talaga ang vibes na naibibigay ng nature at doon ka talaga ma-amaze kay Lord sa paglikha niya ng magagandang tanawin sa mundo. Unlike na kapag nasa mall kami ay madaling nababagot si Diyosawa at gusto na agad umuwi. Oh siya, hanggang dito na lamang at maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!